Isang hamak na magnanakaw ka lang, Felicidad. Huwag mong gamitin ang iyong maruming kamay para hawakan ang kahit na anong pag-aari ng mga De Silva. How dare you think na makakatakas ka sa ginawa mo? Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng malawak na kusina. Bago pa man makasagot si Felicidad, isang makapal na folder ang bumagsak sa sahig. Ang mga papel sa loob nito ay nagkalat na parang mga tuyong dahon sa paanan ng dalaga. Sa sandaling iyon, hawak ni Felicidad ang isang mainit na mangkok ng lugaw. Ang kanyang mga daliri na namumula at may mga paltos dahil sa maghapong pagkayod sa labada ay nanginginig. Inihanda niya ang pagkaing iyon para kay Mateo, ang bunsong anak ni Juliano na kanina pa umiiyak dahil sa mataas na lagnat. Sa loob ng 3 gabi, walang tulog si Felicidad sa pagbabantay, sa pag-aakalang ang kanyang pagod ay isang paraan ng pasasalamat sa pamilyang nagpatira sa kanya. Ngunit ang init ng lugaw na dahan-dahang tumatapon sa kanyang kamay ay hindi kasing hapdi ng mga salitang binitiwan ng matandang babae sa kanyang harapan. Lola, hindi ko po iyon kinuha. Nakita ko lang po yun sa ilalim ng kama ni Ma'am Elena habang naglilinis ako. Pabulong na sagot ni Felicidad. Ang kanyang boses ay halos mapatid sa lalamunang nanunuyo. Lumapit si Doña Imelda. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa hangin. Hinawakan niya ng mahigpit ang baba ni Felicidad. Pinilit itong tumingin sa kanyang mga matang walang bahid ng awa. Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa isang katulong na galing sa putikan? Ang hikaw na yon ay pag-aari ng pamilya. At ang katotohanang nasa bulsa mo yon ay sapat na para mabulok ka sa kulungan. Binitawan niya ang dalaga ng may pandidiri na tila ba ang balat ni Felicidad ay nakakahawa. Pagkatapos ay inilapag niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng maruming lamesa. Isang kontrata, isang hatol. May 2 kang pagpipilian, Felicidad. Tatawag ako ng pulis ngayon din at hinding-hindi mo na makikita ang sikat ng araw. O pipirmahan mo ito, 5 taon. 5 taon kang magtatrabaho rito nang walang sweldo. Pakakainin kita, bibigyan ng matutuluyan, ngunit ang buhay mo ay pag-aari ko na. Utang na loob mo sa akin ang kalayaan mo. Huwag kang magkakamaling magsumbong kay Juliano dahil sa isang salita ko lang, masisigurado kong pati ang mga anak niya ay kamumuhian ka. Nanlamig ang buong katawan ni Felicidad. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng kwarto ng mga bata, kung saan naririnig niya ang mahinang ubo ni Mateo. Ang mga batang yon na itinuring na siyang ina. Ang mga batang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mangkok ng lugaw. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Sa bawat paghinga, parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang katahimikan sa mansyon ay naging mas lalong mabigat. Tila ba ang mga pader ay dahan-dahang gumuguho sa kanyang paligid? Bakit ang kabutihan ay palaging sinusuklian ng kadiliman? Bakit ang pag-ibig na ibinigay niya sa mga batang ulila ay naging mitsapa ng kanyang sariling pagkabilanggo? Kinuha ni Felicidad ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na lumaban. Ngunit ang imahe ng naghihingalong si Elena at ang duguang hikaw na nakita niya ay muling bumalik sa kanyang isipan. May malaking sikretong nakatago sa mansyong ito at alam niyang siya ang tanging saksi na natitira. Sa ilalim ng malamig na titig ni Doña Imelda, idinikit ni Felicidad ang dulo ng panulat sa papel. Isang pirma at ang kanyang buong bukas ay naglaho na parang usok. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kusina, nag-iisa habang ang anino ng matandang babae ay dahan-dahang lumalayo. Taglay ang isang mapait na tagumpay. Saan hahantong ang isang sakripisyong sinimulan sa gitna ng kasinungalingan? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang hapdi ng sugat na hindi nakikita?
Ang bawat pagpatak ng tubig mula sa gripo ay tila isang mabagal na pagbibilang ng mga segundong ninanakaw mula sa buhay ni Felicidad. 4:00 pa lamang ng umaga, kung kailan ang buong mansyon ay nakabalot pa sa malamig at mapagkalingang kumot ng katahimikan, ngunit ang dalaga ay nakalubog na ang mga kamay sa palanggana ng yelo at sabon. Ang bawat kuskos niya sa mabibigat na kurtina ay may kalakip na kirot na humahapdi hanggang sa kanyang mga balikat. Subalit mas pinipili niya ang pisikal na pasakit kaysa sa ingay ng sarili niyang mga kaisipan. Sa loob ng 2 linggo, mula nang pirmahan niya ang mapanirang kontrata, ang kanyang mundo ay lumiit sa pagitan ng mga pader ng labanderya at ng maliit na silid sa dulo ng pasilyo na amoy alikabok at lumang gamit. Hoy Felicidad! Bakit hanggang ngayon ay hindi pa plansado ang mga damit na isusuot ko para sa party mamaya? Are you trying to make me look like a mess? Ganyan ba talaga kayong mga mahihirap? Kailangang paulit-ulit na pagsabihan bago gumalaw ng maayos? Ang matinis na boses ni Celeste ay pumutol sa katahimikan, kasabay ng pagpasok nito sa laundry area habang may hawak na baso ng juice. Hindi tumingala si Felicidad. Nanatili siyang nakayuko, isang tanda ng pagpapakumbaba na unti-unti nang nagiging simbolo ng kanyang pagkatalo. Pasensya na po, Ma'am Celeste. Tinapos ko lang po ang mga gamit ni Mateo para sa kanyang check-up bukas, malumanay na sagot ni Felicidad. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celeste. Mateo, huwag mong gamiting dahilan ng pamangkin ko para maging tamad. At isa pa, huwag kang masyadong umasta na parang nanay nila. You are just a maid with a criminal record, remember? Doña Imelda was kind enough not to throw you in jail, so you better act like you owe us your life. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itinigil ni Celeste ang bus at ibinuhos ang malagkit na orange juice sa tumpok ng mga puting damit na kapapaputi pa lamang ni Felicidad. Ang kulay kahel na likido ay dahan-dahang kumalat sa tela na tila isang sariwang sugat. Oops, my bad. Mukhang kailangan mo itong ulitin, Felicidad. Make sure it's sparkling white by lunchtime or else I'll tell Mama that you're being disrespectful again. Nakangising banta ni Celeste bago tinalikuran ng dalaga. Naiwang mag-isa si Felicidad. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pigil na luha. Hindi niya namalaya na may isang anino na nakatayo sa may pintuan ng pasilyo. Si Juliano iyon. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila may sulyap ng pagkalito at pagod na hindi maipaliwanag. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, bunga ng mga gamot na ipinipilit ni Doña Imelda na inumin niya para sa kanyang kagalingan. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sa loob ng ilang saglit, nakita ni Felicidad ang lalaking hinangaan niya noon, ang mapagmahal na ama, ang matalinong negosyante. Ngunit ang liwanag na yon ay mabilis na naglaho, pinalitan ng isang blangkong titig. Felicidad! Bakit ka umiiyak? Mahinang tanong ni Juliano. Ang boses niya ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang makapal na pader. Hindi nakasagot ang dalaga. Ang isang patak ng luha ay tuluyang kumawala sa kanyang pisngi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ang tungkol sa kimera ng kanyang ina. Ang tungkol sa mga kasinungalingan ni Celeste. Ngunit bago pa man siya makabuka ng bibig, ang tunog ng takong ni Doña Imelda ay muling umalingaw-ngaw sa paligid. Juliano, anak, bakit ka narito sa maduming lugar na ito? Halika na. Kailangan mong inumin ang iyong gamot para hindi na muling bumalik ang iyong matinding kalungkutan. Ani Doña Imelda, na mabilis na humawak sa braso ng anak at inilayo ito kay Felicidad. Lumingon ang matandang babae sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay parang 2 talim ng kutsilyo na bumaon sa kaluluwa ni Felicidad. At ikaw, Felicidad, bakit mo ginugulo ang isip ng anak ko sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong mga pekeng luha? Huwag mong gamitin ang drama mo para akitin siya. Tandaan mo, ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong acting.
Bumalik ka sa trabaho mo bago ko maisipan na ilipat ka sa presinto sa halip na dito sa kusina. Hinila ni Doña Imelda si Juliano palayo. Ngunit bago sila tuluyang mawala sa paningin, lumingon si Juliano ng bahagya. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay tila isang piping pagsusumamo na tanging si Felicidad lamang ang nakakaunawa. Naiwang nakatayo ang dalaga sa gitna ng basang sahig. Ang kanyang kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang maliit na bagay ang kumislap sa ilalim ng cabinet ng labanderya. Isang bagay na hindi dapat naroon. Isang maliit na piraso ng papel. Tila isang reseta na may pangalang hindi pamilyar. Ngunit may tatak ng botika na madalas puntahan ni Doña Imelda. Sino ang nagmamay-ari ng gamot na ito? At bakit ang pangalan sa reseta ay hindi kay Juliano, kundi sa isang taong matagal na raw pumanaw? Ang bawat anino sa mansyong De Silva ay tila may dalang kwentong hindi kayang bigkasin ng bibig. Sa kailaliman ng gabi, kapag ang tanging maririnig na lamang ay ang malungkot na awit ng mga kuliglig sa labas, ang mga pader ng bahay ay tila humihinga ng mga sikretong matagal nang ibinaon. Hindi dalawin ng antok si Felicidad. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa reseta na nakita niya sa ilalim ng cabinet. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang manipis na sapin sa sahig at lumabas ng silid upang kumuha ng tubig sa kusina. Ang sahig na gawa sa nara ay naglalabas ng mahinang tunog sa bawat hakbang niya, na tila ba nagrereklamo sa kanyang presensya. Pagdating niya sa madilim na kusina, isang mahinang hikbi ang bumasag sa katahimikan. Doon, sa isang sulok malapit sa malaking bintana, nakita niya ang matandang kusinera na si Aling Rosa. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko. Ang mga kamay ay nakatakip sa mukha habang ang kanyang balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Aling Rosa, bakit po kayo narito? May masakit po ba sa inyo? Bulong ni Felicidad habang dahan-dahang lumalapit. Nagulat ang matanda at mabilis na pinahid ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan nang makilala ang dalaga. Felicidad, bakit gising ka pa? Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi mo dapat ako nakikitang ganito. Aling Rosa, nakita ko po kayo. Alam kong may dinaramdam kayo. Tungkol ba ito kay Ma'am Elena? Ang pangalang iyon ay tila isang sumpa na nagpatigil sa paghinga ng matanda. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Felicidad. Ang kanyang mga daliri ay malamig pa sa yelo. Huwag mong babanggitin ang pangalang iyon sa loob ng bahay na ito, anak. Ang mga dingding dito ay may tainga. Ang gabi na nawala si Elena. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang kanyang mga pagsusumamo. Hindi siya namatay sa aksidente, Felicidad. Ang aksidente ay isang pabalat lamang para sa isang mas masakit na katotohanan. Hindi na nakapagsalita pa ang matanda dahil sa biglang pagliwanag ng ilaw sa pasilyo. Mabilis na tumayo si Aling Rosa at bumalik sa kanyang gawain na tila walang nangyari. Napilitan si Felicidad na magtago sa likod ng malaking refrigerator nang marinig niya ang papalapit na mga hakbang. Sina Doña Imelda at Celeste iyon. Ang kanilang mga tinig ay mababa, ngunit puno ng awtoridad at kasamaan. Tumigil sila malapit sa pintuan ng silid-aklatan, hindi kalayuan sa kinalalagyan ni Felicidad. Mama, napapansin ko na parang mas nagiging gising ang diwa ni Juliano nitong mga nakaraang araw. Kanina, nagtanong siya tungkol sa mga huling sandali ni Elena. Tinatanong niya kung bakit wala raw tayong tinawag na ambulansya agad. May himig ng kaba sa boses ni Celeste. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Doña Imelda. Huwag kang mag-alala, Celeste. Ang pag-aalinlangan niya ay bunga lamang ng hindi sapat na pahinga. Kailangan nating dagdagan ang dosis ng kanyang gamot. Sabihin mo sa doktor na kailangan niya ng mas matapang na pampakalma. Kung mananatili siyang tulog ang isip,
mananatiling atin ang kumpanya. Pero mama, baka mapansin ng mga bata. Si Sofia, parang nakikinig siya sa bawat usapan natin. Dagdag pa ni Celeste, ang mga bata ay madaling pasunurin. At ang babaeng iyon, si Felicidad, sisiguraduhin kong hindi siya makakalapit kay Juliano. Ang utang na loob na ibinusal ko sa bibig niya ang magsisilbing kandado sa kanyang mga labi. Kung kailangang dagdagan ang mga kasalanang ibinibintang natin sa kanya para manahimik siya, gagawin natin. Naramdaman ni Felicidad ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba at galit. Ang mga taong pinaglilingkuran niya ay hindi lamang mga mapang-api. Sila ay mga mamamatay tao na unti-unting pinapatay din ang kaluluwa ng sarili nilang kadugo. Habang dahan-dahang lumalayo ang mag-ina, naiwang nakakuyom ang mga palad ni Felicidad sa dilim. Ang reseta na nahanap niya, ang pag-iyak ni Aling Rosa, at ang usapang narinig niya, ang lahat ng ito ay nabubuo na sa isang malinaw at nakakatakot na larawan. Tumingin siya sa itaas, sa direksyon ng kwarto ni Juliano. Alam niyang sa bawat paglipas ng oras, ang panganib ay lalong lumalapit sa lalaking tanging pag-asa niya. Anong gagawin mo ngayon, Felicidad? Bulong niya sa sarili. Kung mananatili kang tahimik, ikaw ang magiging katuwang nila sa pagpatay sa kanya. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang nanggaling sa itaas na palapag, kasunod ng isang matinis na sigaw ni Sofia na tumatawag sa kanyang pangalan. Mabilis na pumanhik si Felicidad sa itaas. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumalapat sa sahig dahil sa tindi ng kaba. Pagdating niya sa silid ng mga bata, nakita niya si Sofia na nakaupo sa gitna ng sahig. Ang mga mata ay dilat sa takot at ang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Sa kanyang paanan, ang mga piraso ng isang basong kristal ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na tila mga bituin na bumagsak at nagkadurog-durog. Sofia, anak, narito na ako. Huwag kang matakot, bulong ni Felicidad habang dahan-dahang lumalapit. Hindi niya pinansin ang talim ng mga bubog na maaaring humiwa sa kanyang paanan. Ang tanging mahalaga ay ang batang nanginginig sa harap niya. Niyakap ni Felicidad ang bata ng mahigpit. Doon, sa gitna ng dilim, ibinuhos ni Sofia ang kanyang takot. Nakita ko po siya, Nanay Felicidad. Ang halimaw sa dilim. Sabi niya, kukuha pa siya ng isa sa amin. Sabi niya, wala na kaming kakampi. Alam ni Felicidad na ang halimaw na tinutukoy ng bata ay hindi isang multo, kundi ang bigat ng takot at kalungkutan na namamayani sa mansyong yon. Upang pakalmahin ang bata, kinuha ni Felicidad ang isang lumang suklay na gawa sa garing na nakapatong sa tokador, isang gamit na alam niyang iniwan ng yumaong ina ng mga bata. Dahan-dahan niyang sinuklay ang mahabang buhok ni Sofia. Ang bawat hagod ay puno ng pag-iingat. Tila ba sa bawat galaw ay sinusubukan niyang ayusin ang nagkabuhol-buhol na damdamin ng bata. Pagkatapos, sinimulan niyang awitin ang isang himig, isang lumang kanta na madalas niyang marinig na tinutugtog ni Elena sa kanyang vegan noon. Ang boses ni Felicidad ay mababa, malumanay, at puno ng isang uri ng pag-ibig na tanging ang isang pusong marunong magsakripisyo ang makakapagbigay. Sa labas ng silid, sa anino ng pasilyo, nakatayo si Juliano. Ang kanyang isipan ay tila isang malabong sapa dahil sa mga gamot na ibinibigay sa kanya, ngunit ang himig na narinig niya ay tumagos sa makapal na ulap ng kanyang alaala. Ang kantang iyon, ang himig na iyon ang paboritong awitin ni Elena bago ito mawala. Huminto ang mundo para kay Juliano. Nakita niya si Felicidad na nakatalikod. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng buong bigat ng mundo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling malumanay
sa pag-aalaga sa kanyang anak. Ito ba ang babaeng sinasabi ng kanyang ina na magnanakaw? Ito ba ang taong dapat niyang katakutan? Hindi niya namalayan na dahan-dahan siyang nakalapit sa pintuan. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ni Felicidad at nakita ni Juliano ang isang patak ng luha na dumadaloy sa pisngi nito habang patuloy sa pag-awit. Isang kakaibang kirot ang gumising sa puso ni Juliano, isang damdaming mas matindi pa sa epekto ng kahit anong pampakalma. Elena, mahinang sambit ni Juliano, ang boses niya ay basag. Napatigil si Felicidad sa pag-awit at mabilis na lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng katahimikan. Sa sandaling iyon, walang katulong, walang amo. Mayroon lamang dalawang kaluluwang kapwa na nawawala sa loob ng isang malaking bahay na puno ng dusa. Lumapit si Juliano. Ang kanyang kamay ay tila kusang gumagalaw upang hawakan ang mukha ni Felicidad, upang tiyakin kung ang nakikita niya ay totoo o bahagi lamang ng kanyang mga panaginip na dala ng gamot. Bakit mo alam ang kantang iyon? Tanong ni Juliano. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at pagnanais na malaman ang katotohanan. Ngunit bago pa makasagot si Felicidad, isang malakas na sakit ang biglang sumuntok sa sentido ni Juliano. Napahawak siya sa kanyang ulo at napadaing sa tindi ng hapdi. Kasabay nito, ang liwanag sa pasilyo ay muling bumukas ng mabilis. Juliano! Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang hagupit ng latigo na bumasag sa mahiwagang sandali. Mabilis itong lumapit at humarang sa pagitan ni Juliano at Felicidad. Felicidad! Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit siya nagkakaganyan? Ang galit sa mga mata ni Doña Imelda ay hindi lamang dahil sa pagkagising nito, kundi dahil sa takot. Takot na ang kanyang mga kasinungalingan ay unti-unti nang natutuklasan. Ang buong mansyon ng mga De Silva ay nababalot ng bango ng mga sariwang rosas at ang amoy ng mamahaling alak. Ngunit para kay Felicidad, ang hanging nalalanghap niya ay tila puno ng lason. Gabi ng isang malaking charity gala na inorganisa ni Doña Imelda, isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa lipunan para sa layuning tumulong sa mga mahihirap. Suot ang kanyang lumang uniforme na kupas na ang kulay, inutusan ni Doña Imelda si Felicidad na magsilbi bilang tagapagdala ng mga inumin. Hindi lamang ito simpleng pagtatrabaho, ito ay isang sadyang pagpapakitang tao ng matanda. Mga kaibigan, nais ko ring ipakilala sa inyo ang isa sa mga dahilan kung bakit ang aking puso ay patuloy na naglilingkod. Anunsyo ni Doña Imelda sa gitna ng bulwagan habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang kanyang kamay na puno ng mga diamante ay dahan-dahang itinuro si Felicidad na noon ay may hawak na mabigat na tray. Ang babaeng ito ay naligaw ng landas. Sinubukan niyang nakawan ng aming pamilya, ngunit sa halip na ipakulong, pinili kong bigyan siya ng pagkakataong magbagong buhay dito sa aming tahanan. Naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig ay marunong magpatawad. Wika ni Doña Imelda nang may kasamang matamis at mapagpanggap na ngiti. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa paligid. Ang mga tingin ng mga panauhin ay puno ng panghuhusga at pagkadiri kay Felicidad. Para silang mga linta na sumisip-sip sa natitirang dignidad ng dalaga. Nakayuko lamang si Felicidad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bigat ng tray at sa bigat ng kahihiyang ipinapataw sa kanya. Ang galing niyo talaga, Doña Imelda. Napakabuti ng inyong puso. Papuri ng isang matandang babae na may suot na makapal na makeup. Sa isang sulok, nakita ni Felicidad si Juliano. Nakasuot ito ng mamahaling tuksido, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. Tila isang rebultong walang buhay na pilit pinapatayo sa gitna ng karamihan. Sa bawat pagkakataon na magtatama ang kanilang paningin, mabilis na inilalayo ni Doña Imelda
ang atensyon ng kanyang anak. Habang naglalakad si Felicidad patungo sa kusina upang kumuha ng bagong baso, hinarang siya ni Celeste. Sa harap ng maraming tao, sinadya nitong tisurin ang dalaga. Ang tunog ng mga basong nagkabagsakan at nagkadurog-durog sa sahig ay tila isang hudyat ng panibagong kahihiyan. Ay, pasensya na Felicidad. Masyado ka kasing lampa. Baka hindi ka pa sanay sa sementadong sahig dahil galing ka sa putikan. Malakas na sabi ni Celeste na naging sanhi ng pagtawa ng mga malapit sa kanila. Dahan-dahang lumuhod si Felicidad upang pulutin ang mga bubog. Ang isa sa mga matatalim na piraso ay humiwa sa kanyang palad, ngunit hindi siya dumaing. Ang dugo na dahan-dahang pumatak sa puting carpet ay tila isang simbolo ng kanyang tahimik na pagdurusa. Hayaan mo na yan, iha. Halika rito. Isang mahinahon at pamilyar na boses ang narinig ni Felicidad. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang isang matandang babae na may napaka-eleganteng tindig, si Doña Victoria, ang matalik na kaibigan ng pumanaw na si Elena. Hinawakan ni Doña Victoria ang kamay ni Felicidad upang tulungan itong tumayo. Ngunit nang mapansin ng matanda, ang isang maliit na bagay na nakasabit sa leeg ni Felicidad, isang laket na nakatago sa loob ng kanyang uniforme na aksidenteng lumabas dahil sa pagkakaluhod, biglang nanlaki ang mga mata nito. Saan mo nakuha ang laket na yan? Tanong ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at pagtataka. Ito po ay ibinigay sa akin ni Ma'am Elena bago siya. Hindi natapos ni Felicidad ang kanyang sasabihin. Imposible, bulong ni Doña Victoria habang nakatitig sa locket. Ang locket na yan ay may kasamang hikaw. Ang hikaw na sinasabi ni Imelda na ninakaw mo. Iyon ang katibayan na hindi dapat nawala sa gabi ng trahedya. Bago pa makapagtanong muli si Doña Victoria, mabilis na lumapit si Doña Imelda at pilit na kinuha ang braso ni Felicidad. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng makapal na pulbo at ang kanyang mga mata ay puno ng nagbabagang banta. Victoria, huwag mo nang pansinin ang magnanakaw na ito. Halika, may mahalaga akong sasabihin sa iyo tungkol sa ating susunod na proyekto. Pilit na pag-iwas ni Doña Imelda. Ngunit bago sila makaalis, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Si Sofia iyon. Hawak ang isang duguang piraso ng tela na nahanap niya sa loob ng isang lumang baul sa bodega. Lola, bakit po ito nasa kwarto niyo? Ito po ang damit na suot ni Mama noong gabi na sabi niyo ay dinala siya sa ospital. Ang katahimikan sa buong mansyon ay naging kasing lamig ng isang libingan. Ang lahat ng mga panauhin ay napatingin sa itaas at sa gitna ng karangyaan, ang unang malaking bitak sa maskara ni Doña Imelda ay tuluyan ng lumitaw. Ang bawat paghinga ni Juliano ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa loob ng 3 araw, lihim na pinalitan ni Felicidad ang mga pampakalmang ibinibigay ni Doña Imelda ng mga bitamina at malinis na tubig. Ang ulap na bumabalot sa isipan ng lalaki ay dahan-dahang napapawi, na tila isang makapal na fog na pilit nilulusaw ng sikat ng araw. Pumasok si Felicidad sa silid ni Juliano, bit-bit ang isang tray ng mainit na tsa. Nakita niya itong nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo, at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko sa pagod. Sir Juliano, ang tsaa niyo po. Mahinang wika ni Felicidad. Lumingon si Juliano. Ang kanyang mga mata ay hindi na blanko. May kislap na roon ng pagkilala at isang uri ng sakit na matagal na niyang kinalimutan. Felicidad, bakit pakiramdam ko ay ngayon ko lang muling nakikita ang kulay ng langit? Bakit parang kay tagal kong natulog sa isang madilim na panaginip? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Ang kanyang puso ay nagdiriwang sa pag-asang gumagaling na ang lalaki. Ngunit alam niyang bawat hakbang patungo sa katotohanan ay may katumbas na panganib. Minsan po,
Ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan, sir. Minsan, ito ay isang paraan lang para itago ang mga bagay na ayaw nating harapin. Sagot ni Felicidad habang inilalapag ang tray. Lumapit si Juliano sa kanyang lumang bookshelf at hinugot ang isang makapal na libro ng mga tula na madalas nilang basahin ni Elena noon. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang tuyong talulot ng rosas ang nahulog, kasama ang isang punit na bahagi ng papel. Nanginginig ang mga kamay ni Juliano nang basahin ang nakasulat sa papel. Ito ang sulat kamay ni Elena. Natatakot ako. Hindi ko nakilala ang biyenan ko. Ang bawat ngiti niya ay tila may kalakip na patalim. Juliano, kung may mangyari man sa akin, huwag mong hahayaan na ang mga bata ay hindi natapos ang pangungusap. Ang dulo ng papel ay tila mabilis na pinunit at may mga bahid ng tuyong dugo sa gilid nito. Felicidad, anong ibig sabihin nito? Bakit natatakot si Elena kay Mama? Ang boses ni Juliano ay puno ng panginginig, isang halo ng galit at matinding pagkalito. Hahawak na sana si Felicidad sa braso ni Juliano upang pakalmahin ito nang biglang bumukas ang pinto ng marahas. Si Celeste iyon. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Anong ginagawa mo rito, magnanakaw? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalapit sa kapatid ko. Sigaw ni Celeste. Mabilis siyang lumapit at kinuha ang papel mula sa kamay ni Juliano bago pa man ito makapagsalita. Celeste, ibigay mo sa akin ang papel na iyan. Sulat iyan ni Elena. Utos ni Juliano, ngunit ang kanyang katawan ay mahina pa rin dahil sa mga nakaraang gamot. Lumingon si Celeste kay Felicidad. Ang kanyang galit ay tila isang bulkang sumasabog. Ikaw ang nagpapakita sa kanya ng mga kasinungalingang ito. Gusto mong sirain ang pamilyang ito para makuha mo ang yaman namin, di ba? Bago pa man makapagtanggol si Felicidad, itinaas ni Celeste ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng dalaga. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na tila isang hudyat ng digmaang hindi na mapipigilan. Ang mukha ni Felicidad ay napalingon sa tindi ng lakas at dahan-dahang gumuhit ang pamumula sa kanyang maputing pisngi. Celeste! Tama na! Sigaw ni Juliano. Sinusubukang tumayo ngunit muli siyang napaupo sa higaan dahil sa biglang pagkahilo. Hindi, Juliano! Ang babaeng ito ang sumisira sa'yo. At ikaw, Felicidad, tandaan mo ito. Isang pagkakamali mo pa. Sisiguraduhin kong hindi lang kulungan ang bagsak mo. Buburahin kita sa mundong ito gaya ng ginawa namin sa... Napatigil si Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang ma-realize ang kanyang sinabi. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng bakal. Tumingin si Juliano kay Celeste. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Gaya ng ginawa niyo sa kanino, Celeste? Sabihin mo sa akin, gaya ng ginawa niyo kay Elena? Ang takot ay gumuhit sa mukha ni Celeste, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapang uyam ng ngiti bago hinila si Felicidad palabas ng silid sa pamamagitan ng buhok nito. Ang langit sa labas ng mansyong de Silva ay tila nakikiramay sa bigat ng damdamin sa loob ng tahanan. Ang mga itim na ulap ay nagbabadya ng isang malakas na unos, at ang bawat bugso ng hangin ay nagpapayanig sa mga malalaking bintana na tila mga kamay na pilit kumakatok upang gisingin ang mga natutulog na budhi. Sa loob ng kanyang silid, si Sofia ay nakatayo sa pasimano ng balkonahe. Ang kanyang maliliit na paa ay nanginginig sa lamig ng semento at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luhang hindi na maubos. Sa murang edad, ang bigat ng mga lihim at ang kawalan ng kalinga ng isang ama ay naging isang pasaning hindi na niya kayang dalhin. Mama, kukunin mo na ba ako? Sabi ni Lola. Kasalanan ko raw kung bakit ka nawala. Sabi niya, wala na raw nagmamahal sa akin dito. Pabulong na wika ng bata sa gitna ng dilim. Eksaktong sa sandaling iyon,
Kakalabas lang ni Felicidad mula sa kusina matapos ang isa pang mahabang araw ng pagtatrabaho. Napatingin siya sa itaas at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang maliit na anino ni Sofia na nakatayo sa bingit ng kapahamakan. "Sofia! Wag anak!" Sigaw ni Felicidad. Hindi na siya nag-isip. Binitawan niya ang lahat ng kanyang dala at tumakbo pa itaas nang mas mabilis pa sa kidlat. Sa itaas, dahan-dahang nawawalan ng balanse ang bata. Sa isang iglap, nadulas ang paa ni Sofia. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang matinis na sigaw ng takot. Ngunit bago pa man tumama ang bata, sa matigas na sahig ng semento sa ibaba, isang pares ng mga kamay ang mabilis na sumalo sa kanya. Ang bigat ng pagbagsak ni Sofia ay sinalo lahat ng mga braso at palad ni Felicidad. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga katawan sa sahig ay hindi naging kasing sakit ng tunog ng pagkalutong ng mga buto sa kamay ng dalaga. Upang maprotektahan ang ulo ng bata, hinayaan ni Felicidad na ang kanyang mga palad ang unang tumama sa matulis na gilid ng bakal na rehas at sa matigas na semento. Isang matinding hapdi na tila sinusunog ng buhay ang gumuhit mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na noon, ay lumilikha ng sining sa vegan. Ang mga kamay na tanging kayamanan niya bilang isang alagad ng musika ay dahan-dahang namanhid at napuno ng init ng dumadaloy na dugo. "Sofia! Ayos ka lang ba?" Ang tanging naibulong ni Felicidad bago siya dahan-dahang nawalan ng lakas. "Anong nangyari rito?" Ang boses ni Doña Imelda ay bumasag sa eksena. Kasunod niya si Juliano na tila naguguluhan pa rin sa nangyayari. Nang makita ni Doña Imelda ang dugo ang mga kamay ni Felicidad at ang umiiyak na si Sofia, sa halip na pasalamatan ng dalaga, isang masamang balak ang agad na nabuo sa kanyang isipan. "Juliano, tignan mo. Sinubukan niyang itulak ang anak mo. Nakita ko siya. Pilit niyang inilalabas si Sofia sa balkonahe." Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pangamba. "Hindi po. Iniligtas ko po siya." Nanghihinang depensa ni Felicidad, ngunit ang sakit sa kanyang mga kamay ay tila sumasakal sa kanyang kakayahang magsalita. "Magsisinungaling ka pa? Magnanakaw ka na. Mamamatay tao ka pa." Isang marahas na utos ang ibinigay ni Doña Imelda sa mga tauhan ng mansyon. "Huwag niyo siyang dadalhin sa ospital. Dalhin niyo siya sa lumang bodega sa likod. Doon siya nababagay, sa gitna ng mga basura. Huwag niyo siyang bibigyan ng kahit anong gamot." Hinila ng dalawang malalaking lalaki si Felicidad. Ang kanyang duguang mga kamay ay kinaladkad sa sahig. Nag-iiwan ng isang mahabang guhit ng pula na tila isang mapait na landas ng kanyang sakripisyo. Tumingin siya kay Juliano, humihingi ng tulong. Ngunit ang lalaki ay tila nanatiling nakapako sa kinatatayuan. Ang isipan ay muling nilalamon ng dilim ng pag-aalinlangan. Ibinagsak si Felicidad sa loob ng madilim, malamig at maalikabok na bodega. Ang tunog ng pagkandado ng mabigat na pinto mula sa labas ay tila huling hantungan ng kanyang pag-asa. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Ang bawat tibok ng kanyang sugatang mga palad ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala sa kanya, ang kanyang pangarap, ang kanyang musika, at ang kanyang kalayaan. Sa gitna ng matinding lagnat na nagsisimulang gumapang sa kanyang katawan, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magdusa ang isang inosenteng kaluluwa para sa kasalanan ng iba? Ang kadiliman sa loob ng bodega ay tila isang malapot na likido na dahan-dahang lumulunod kay Felicidad. Ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng kalawang, alikabok, at ang malansang amoy ng sarili niyang dugo. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay kayang magpaawit ng kwerdas ng vegan, ngayon ay tila 2 piraso ng nagbabagang bakal na nakabaon sa kanyang mga braso. Ang hapdi ay tumitibok, sumasabay sa bawat pintig ng kanyang puso.
na tila isang malupit na paalaala na ang kanyang pangarap ay tuluyan na ring nadurog kasama ng kanyang mga buto. Sa gitna ng kanyang lagnat, ang mga alaala ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang sarili sa maliit na nayon sa baybayin. Tinuturuan ng kanyang ama na humawak ng bigan. Ang musika ay galing sa puso, Felicidad. Huwag mong hahayaan na kahit sino ay nakawan ka ng iyong himig. Wika nito noon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng dalaga sa gitna ng dilim. Ninakawan na siya ng lahat, ng dangal, ng kalayaan. At ngayon, maging ang kakayahang tumugtog muli. Isang mahinang kalasgas sa pintuan ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng susi ay nagpatindig ng balahibo ni Felicidad. Inakala niyang isa ito sa mga tauhan ni Doña Imelda na dumarating upang lalong pahirapan siya. Ngunit nang bumukas ang pinto ng bahagya, ang liwanag mula sa labas ay nagpakita ng isang pamilyar na anino. Si Aling Rosa yon. May dalang maliit na lampara at isang basong tubig. Mabilis itong lumapit at lumuhod sa tabi ni Felicidad. Ang mukha ay punong-puno ng pagsisisi at awa. Felicidad, anak, pasensya na. Ito lang ang nagawa kong paraan para madalhan ka ng kaunting ginhawa. Pabulong na wika ng matanda habang dahan-dahang pinapainom ang dalaga. Ang tubig na dumampi sa tuyong labi ni Felicidad ay tila isang himala. Aling Rosa, bakit po kayo nag-aabala? Mapapahamak po kayo kapag nalaman ni Doña Imelda. Mahinang sagot ni Felicidad, ang boses ay halos isang bulong na lamang. Hinawakan ni Aling Rosa ang sugatang kamay ni Felicidad. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa banggos ng dalaga. Hindi ko na kaya, Felicidad. Hindi ko na kayang mamatay na dala ang sikretong ito. Ang gabi na namatay si Elena. Hindi siya basta nahulog sa hagdan. Nakita ko ang lahat mula sa kusina. Nakita ko si Doña Imelda na nakatayo sa itaas, habang si Elena ay naghihingalo sa ibaba. Ang inhaler ni Elena, nasa kamay yon ni Doña Imelda. Pinanood niya itong mawala ng hininga nang hindi man lang tumatawag ng tulong. Nanlaki ang mga mata ni Felicidad. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay parang isang kidlat na tumatama sa kanyang diwa. Ang lahat ng kanyang hinala ay totoo. Ang mansyong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Kailangan nating sabihin kay Juliano, Aling Rosa, kailangan niyang malaman ang totoo. Ani Felicidad, pilit na bumabangon kahit ang kanyang katawan ay nanginginig sa hina. Walang maniniwala sa akin, anak. At si Juliano, ang gamot na ibinibigay sa kanya, iyon ang nagpapanatili sa kanya sa dilim. Ngunit hindi na ako papayag na ikaw naman ang maging susunod na biktima. Ang kabutihan mo sa mga bata, ang sakripisyo mo para kay Sofia, iyon ang nagpamulat sa akin. Ang kabutihan na walang laban ay parang pagkain lang para sa mga hayop na katulad nila. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Felicidad ay napalitan ng isang bago at matigas na damdamin. Isang uri ng galit na hindi nanggagaling sa puot, kundi sa paghahangad ng katarungan. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magmamakaawa. Ang kanyang mga kamay ay maaaring baldado, ngunit ang kanyang espiritu ay nagsisimula pa lamang magising. Hindi na ako magiging biktima, Aling Rosa. Kung kailangan kong maging anino sa bahay na ito para makuha ang ebidensya, gagawin ko. Sisiguraduhin kong ang bawat patak ng dugo at luhang dumanak dito ay magkakaroon ng kabayaran. Tumayo si Aling Rosa at mabilis na lumabas bago pa sila mahuli. Iniwan ang pintuan na bahagyang nakawang. Naiwan si Felicidad sa dilim. Pinapakiramdaman ng bawat pintig ng kanyang mga sugat. Alam niyang simula sa gabing ito, ang laro ay nagbago na. Ngunit bago pa man niya maisara ang kanyang mga mata upang magpahinga, isang marahang tunog ng mga hakbang ang narinig niya mula sa loob ng bodega. Ang bawat yabag ay mabigat, ngunit may kasamang pag-aalinlangan.
Isang malamig na hangin ang umihip at naramdaman ni Felicidad ang isang presensya sa kanyang likuran. Isang mainit at nanginginig na kamay ang dahan-dahang dumampi sa kanyang balikat. Napasinghap si Felicidad at pilit na lumingon sa kabila ng sakit. Sa ilalim ng manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa siwang ng bubong, nakita niya ang mukha ng lalaking hindi niya inaasahan. Si Juliano yon. Ang mga mata ay malinaw, malungkot, at punong-puno ng mga katanungang tila ngayon lamang nakahanap ng sagot. Felicidad. Ang boses ni Juliano ay tila isang haplos sa gitna ng unos. Anong ginawa nila sa'yo? Patawarin mo ako, Felicidad. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako sa loob ng sarili kong tahanan. Ang mga salitang yun ni Juliano ay tila isang mainit na agos na dumaan sa nanlalamig na katawan ni Felicidad. Sa gitna ng madilim at maalikabok na bodega, kung saan ang tanging liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa butas na bubong, ang presensya ni Juliano ay tila isang panaginip na ayaw niyang magising. Dahan-dahang lumuhod si Juliano sa tabi ng dalaga. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila nababalot ng makapal na hamog, ngayon ay puno ng linaw at matinding pagsisisi. Kinuha niya ang isang maliit na lalagyan ng gamot at malinis na tela na palihim niyang kinuha mula sa mansyon. Nang makita niya ang kalagayan ng mga kamay ni Felicidad, ang mga daliring dati ay maliksi at puno ng buhay, na ngayon ay tila lapuradong laman at namuong dugo. Isang marahas na hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat sugat sa kamay ni Felicidad ay tila isang taga sa sariling budhi ni Juliano. "Huwag po kayong umiyak, Sir Juliano," mahinang wika ni Felicidad, pilit nang ngumingiti sa kabila ng hapdi. "Ang mahalaga po ay ligtas si Sofia. Iyon lang po ang tanging hiningi ko. Ligtas siya dahil sa'yo, Felicidad. Habang ako na ama niya, ay walang nagawa dahil hinayaan kong lasunin ng sarili kong ina ang aking isipan." Sagot ni Juliano, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at lungkot. Dahan-dahang kinuha ni Juliano ang kanang kamay ni Felicidad. Ang kanyang paghawak ay napakailo. Tila ba natatakot siya na baka sa isang maling galaw ay tuluyan ng magkadurog-durog ang dalaga. Nagsimula siyang linisin ang mga sugat nito gamit ang telang basa. Ang bawat haplos ng malamig na tubig sa kanyang nagbabagang balat ay nagpasinghap kay Felicidad, ngunit sa halip na bawiin ang kamay, mas pinili niyang damhin ang init ng palad ni Juliano. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay naging kasing tamis ng isang lihim na awit. Ang amoy ng alikabok sa bodega ay tila napalitan ng bango ng pag-asa. Tumingin si Juliano ng diretso sa mga mata ni Felicidad at doon natagpuan niya ang isang uri ng katapatan na matagal na niyang hinahanap mula nang mamatay si Elena. "Felicidad, narinig ko ang lahat kanina. Ang pag-uusap niyo ni Aling Rosa. Totoo ba? Totoo bang si Mama ang may gawa ng lahat ng ito?" Tanong ni Juliano. Ang kanyang tinig ay puno ng pagnanais na mahanap ang katotohanan. "Opo, Sir. Ngunit hindi po sapat ang salita ko laban sa kanya. Kailangan natin ng ebidensya," sagot ng dalaga. "Ang mga gamot na ibinibigay niya sa inyo. Iyon ang dahilan kung bakit kayo laging lito. 3 araw ko na po itong pinapalitan ng bitamina, kaya po ba pakiramdam niyo ay gising na ang diwa niyo?" Nanlaki ang mga mata ni Juliano, isang halo ng paghanga at pagkabahala ang lumitaw sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Felicidad. Ang kanyang mga ibu-daliri ay dahan-dahang pinapahid ang bakas ng luha at dumi sa mukha ng dalaga. Ang layo ng kanilang mga mukha ay paliit ng paliit, hanggang sa maramdaman na nila ang mainit na hininga ng isa't isa. "Itataya mo ang buhay mo para sa akin? Pagkatapos ng lahat ng panlalait na tinanggap mo sa bahay na ito?" Bulong ni Juliano. "Hindi ko po ito ginagawa para sa inyo lang, sir. Ginagawa ko ito dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, at hindi ko hahayaan na ang mga bata
ay lumaki sa ilalim ng isang kasinungalingan. Sa gitna ng emosyong nag-uumapaw, dahan-dahang iniyuko ni Juliano ang kanyang ulo. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa mga sugatang palad ni Felicidad. Isang halik na puno ng paggalang, pasasalamat at isang namumuong damdaming higit pa sa awa. Ang bawat halik niya sa bawat sugat ay tila isang sumpa ng katapatan. Hinding-hindi ko nahahayaang saktan kanila muli. Felicidad, magmula ngayon, hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Tayong dalawa. Kukunin natin ang katarungang ninakaw nila sa atin. Pangako ni Juliano habang nakatitig ng malalim sa mga mata ng dalaga. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felicidad. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang hindi na siya ang babaeng walang boses sa mansyon. Ngunit sa gitna ng kanilang munting sandali ng kaligayahan, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa labas ng bodega. Isang anino ang dahan-dahang humaba sa ilalim ng pinto at ang tunog ng isang marahang pagtawa, isang tawang puno ng panganib at katusuhan ay bumasag sa katahimikan. Mabilis na tumayo si Juliano at hinarang ang kanyang katawan sa harap ni Felicidad. Ngunit ang pinto ay dahan-dahang bumukas ng kusa. Sa liwanag ng isang flashlight, tumambad ang mukha ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, habang ang isang mapanuyang ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Napakagandang panoorin, hindi ba? Ani Doña Imelda. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento. Ang aking anak, nakikipag-ulayaw sa isang kriminal sa loob ng isang maduming bodega. Juliano, tila kailangan nating dagdagan ang dosis ng iyong gamot dahil mukhang nakalimutan mo na kung sino ang tunay mong kalaban. Kasunod ni Doña Imelda ang dalawang armadong tauhan at sa kamay ng isa sa kanila ay ang viga ni Felicidad, ang tanging alaala ng kanyang ama, na ngayon ay handa ng durugin sa isang utos lamang. Ang bawat piraso ng kahoy na nagkakahiwalay ay tila isang bahagi ng puso ni Felicidad na binubunot ng buhay. Hindi na kailangan ng anumang tunog upang maramdaman ang hapdi ng pagkawasak. Sapat na ang makita ang vegan na iniwan ng kanyang ama, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang nakaraan at sa kanyang mga pangarap, na ngayon ay isa na lamang tumpok ng basag na kahoy sa paanan ng mga tauhan ni Doña Imelda. Ayan ang halaga ng iyong katapatan, Felicidad. Isang basura. Malamig na wika ni Doña Imelda habang nakatitig sa dalaga. At ikaw, Juliano, ang aking anak, na nabulag ng awa. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang sirain ang pangalan ng mga De Silva dahil lamang sa isang katulong? Susugod sana si Juliano sa galit, ngunit hinawakan siya ng mahigpit ni Felicidad sa braso. Ang tingin ng dalaga ay puno ng pakiusap. Alam ni Felicidad na sa sandaling ito, ang galit ay hindi magliligtas sa kanila. Kailangan nilang maging mas matalino kaysa sa ahas na nasa harap nila. Patawad po, Doña Imelda, pabulong na wika ni Felicidad habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng matandang babae. Nagkamali po ako. Nadala lamang po ako ng aking damdamin. Huwag niyo po sanang saktan si Sir Juliano. Gagawin ko po ang lahat. Kahit ano, manatili lamang po ako rito at pagsilbihan kayo. Nagulat si Juliano sa biglang pagbabago ng tono ni Felicidad. Ngunit nang makita niya ang bahagyang pagpisil ng dalaga sa kanyang kamay, naintindihan niya ang mensahe. Ito ay isang laro ng mga mapanggap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Imelda. Mabuti at natauhan ka. Akala ko ay kailangan ko pang gamitin ang mga anak ni Juliano para pasunurin ka. Juliano, sumunod ka sa akin sa loob. Kailangan mong magpahinga at kalimutan ang nangyaring ito. At ikaw, Felicidad, bumalik ka sa kusina. Linisin mo ang bawat sulok ng bahay na ito hanggang sa mamuti ang iyong mga mata. Sa sumunod na 2 araw, si Felicidad ay naging isang perpektong biktima. Hindi siya umiimik, hindi siya tumitingin,
nang diretso sa mga mata ni Imelda o Celeste at mas lalo siyang naging masunurin sa bawat utos, gaano man ito kahirap. Ngunit sa likod ng kanyang mapagkumbabang anyo, ang bawat pandinig at pakiramdam niya ay nakatuon sa paghahanap ng katotohanan. Habang naglilinis siya sa silid-aklatan, narinig niya ang pagpasok ni Celeste na tila may kausap sa telepono. Mabilis na nagtago si Felicidad sa likod ng makapal na kurtina, pinipigilan ang bawat tunog ng kanyang paghinga. Oh, nahanap ko na ang itim na folder. Huwag kang mag-alala. Ligtas ito sa loob ng vault ni Mama. Hindi yun makikita ni Juliano, lalong-lalo na ang dokumentong magpapatunay na ang lahat ng shares ni Elena ay dapat mapunta sa mga bata at hindi sa atin. Wika ni Celeste nang may halong kaba at pananabik. Kailangan lang nating hintayin ang anibersaryo ng kumpanya. Kapag naideklara na si Juliano na incompetent dahil sa kanyang kalusugan, wala nang makakapigil sa atin. Kahit ang bangkay ni Elena ay hindi na makakapagsalita. Nang makaalis si Celeste, lumabas si Felicidad mula sa kanyang pagtatago. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas ay nahanap na niya ang susi sa kanilang kalayaan, ang itim na folder. Ngunit ang vault ni Doña Imelda ay hindi madaling buksan. Ito ay nakatago sa likod ng isang malaking painting sa kwarto ng matanda. Isang lugar na halos walang sino man ang pinapayagang pumasok. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas na sigaw mula sa labas ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate at isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis ang bumaba. May hawak na warrant. Ngunit ang ikinagulat ni Felicidad ay hindi ang pulis, kundi ang kasama nito. Isang babaeng nakatakip ang mukha ng belo, na dahan-dahang nag-alis ng kanyang takip upang ipakita ang isang mukhang tila nanggaling sa libingan. Isang mukha na kamukhang kamukha ni Elena. Hindi maaari. Patay ka na. Anong uri ng masamang espiritu ang nagdala sa iyo rito upang gambalain ang katahimikan ng pamilyang ito? Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig, hindi lamang sa galit, kundi sa matinding takot na tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ang basong kristal na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang bawat piraso nito ay kumalat na parang mga kristal ng yelo sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Ang babaeng nasa pintuan ay hindi kumikibo. Ang kanyang mukha, ang mga mata, ang hubog ng mga labi, at maging ang paraan ng kanyang pagtayo ay isang buhay na imahe ni Elena. Hindi ako isang espiritu, Doña Imelda. Ako si Isabela, ang kambal na kapatid ni Elena na itinago ninyo sa kaalaman ng lahat. Ang boses ng babae ay malamig at puno ng awtoridad. Bawat salita ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa buong silid. Habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa kaguluhan sa tarangkahan, si Felicidad ay dahan-dahang umatras patungo sa anino ng malawak na hagdanan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang takot at pagkalito ni Doña Imelda ay ang tanging pintuan na magdadala sa kanya sa katotohanan. Dahan-dahan siyang pumanhik sa itaas. Ang bawat hakbang niya sa alpombra ay tila walang tunog. Ang kanyang mga kamay, na hanggang ngayon ay may mga bakas pa ng sugat mula sa pagsagip kay Sofia, ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na hawakan ng pinto ng silid ni Doña Imelda. Sa loob ng silid, ang amoy ng insenso at lumang gamit ay tila sumasakal sa kanya. Mabilis siyang naglakad patungo sa malaking painting ng yumaong patriarch ng mga De Silva. Sa likod nito, alam niyang nandoon ang vault, gamit ang mga numerong nakuha niya mula sa pagmamasid sa mga kilos ni Celeste, ang petsa ng kapanganakan ni Elena na ginamit nilang kabalintunaan bilang password.
Sinubukan niyang buksan ang bakal na pintuan. Ang bawat pag-ikot ng dial ay tila isang taon ng pagdurusa na dinadaanan ni Felicidad. Sa wakas, narinig niya ang mahinang pag-click ng mekanismo. Nang bumukas ang vault, bumungad sa kanya ang tumpok ng mga alahas at pera. Ngunit hindi iyon ang pakay niya. Sa pinakailalim, nakalagay ang isang itim na folder na may tatak ng isang tanyag na law firm. Nang buksan ni Felicidad ang folder, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Hindi lamang ito isang di pagkakasundo sa mana. Ito ay isang dokumentong nagpapatunay na bago mamatay si Elena, ay nagsumite na ito ng hiling para sa legal separation at nag-utos ng isang investigasyon tungkol sa unti-unting pagkalason ng kanyang katawan. May kalakip din itong isang maliit na vial ng gamot, ang parehong gamot na ibinibigay ngayon kay Juliano. Diyos ko, pinaplano na nilang gawin kay Juliano ang ginawa nila kay Elena. Bulong ni Felicidad, ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Ngunit bago pa man niya maisara ang folder, ang liwanag mula sa pasilyo ay biglang pumasok sa loob ng silid. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humaba sa sahig ng kwarto, patungo sa kinalalagyan ni Felicidad. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Felicidad? O sadyang gusto mo lang talagang mabulok sa kulungan kasama ng mga lihim na hindi mo naman pag-aari? Ang boses ay nanggaling kay Celeste. Nakatayo siya sa may pintuan, may hawak na baril na nakatutok ng diretso sa puso ni Felicidad. Ang kanyang ngiti ay tila isang demonyong nagtatagumpay sa gitna ng trahedya. Sa labas, ang tunog ng malakas na ulan ay nagsimulang bumuhos na tila sinusubukang lunurin ang anumang sigaw na lalabas mula sa silid na iyon. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng mansyon ay tila mga bala ng katotohanang pilit bumabasag sa katahimikan ng silid. Nakatitig si Felicidad sa madilim na dulo ng baril na hawak ni Celeste. Sa kanyang kabilang kamay, mahigpit niyang tinitipon ang itim na folder sa kanyang dibdib na tila ba ang mga papel na yon ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang pusong tumibok. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, Felicidad. Ngayon din, huwag mong hintayin na dumanak ang dugo sa silid na ito bago ka matuto. Ang boses ni Celeste ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang uri ng desperadong galit na handang pumatay upang manatili ang kanilang kapangyarihan. Hindi kumikibo si Felicidad. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang pamilyang binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Hindi na ako natatakot mamatay, Ma'am Celeste. Namatay na po ako noong gabing pirmahan ko ang kontratang ginawa niyo. Pero ang katotohanan? Kahit anong bala ay hindi kayang pumatay sa katotohanan. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Celeste sa baril. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, isang malamig at matatag na tinig ang nanggaling sa kanyang likuran. Ibaon mo ang baril na yan, Celeste, o ako mismo ang magbabaon sa'yo sa kahihiyan. Si Juliano, nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang tindig ay tuwid. Wala na ang bakas ng panghihina o pagkalito. Ang mga bitaminang ipinalit ni Felicidad sa kanyang gamot ay tuluyan ng nagpagising sa leon sa loob ng kanyang pagkatao. Kuya, hindi mo naiintindihan. Ang babaeng ito, ninanakawan tayo. Depensa ni Celeste, bagaman ang kanyang kamay ay nagsimula ng manginig. Naintindihan ko na ang lahat, Celeste. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa telepono kanina. At narinig ko rin ang bawat pagsusumamo ni Elena sa aking mga panaginip na ngayon ay nagkaroon na ng paliwanag. Wika ni Juliano habang dahan-dahang lumalapit. Hindi niya pinansin ang baril. Ang kanyang focus ay nasa kaligtasan ni Felicidad. Huminto si Juliano sa pagitan nina Celeste at Felicidad. Hinarap niya ang dulo ng baril, handang harapin ang panganib para sa babaeng minsang nagbigay sa kanya ng lakas. Sige, matatag niyang sabi, kahit may bahagyang panginginig sa kanyang boses.
Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama. Ipakita mo kung hanggang saan ka dadalhin ang galit at desperasyon mo sa gitna ng tensyon. Dahan-dahang ibinaba ni Celeste ang baril. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mukha ay napuno ng pagkatalo. Sa labas, ang hiyawan ng mga tao at ang boses ni Isabela ay lalong lumalakas na tila isang hukbo na sumusugod sa kuta ng mga De Silva. Mabilis na lumapit si Juliano kay Felicidad. Kinuha niya ang folder mula sa nanginginig na mga kamay ng dalaga at inilagay ang kanyang braso sa balikat nito upang alalayan siya. Ang haplos ni Juliano ay tila isang gamot na nagpapakalma sa bawat sugat ni Felicidad. Ayos ka lang ba? Bulong ni Juliano. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sir, kailangan nating harapin ang nasa ibaba. Si Isabela? Siya ang susi. Sagot ni Felicidad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa susunod na hakbang ng kanilang laban. Kinuha ni Juliano ang isang mamahaling kwintas mula sa vault. Ang kwintas na dapat ay para kay Elena at isinuot ito sa leeg ni Felicidad. Hindi ka nakatulong sa bahay na ito, Felicidad. Ikaw ang magiging saksi sa pagbagsak ng kahariang ito at sa pagtatayo ng isang bagong tahanan. Ngunit ang kanilang sandali ay muling nabasag nang marinig nila ang isang malakas na tunog ng pagbagsak mula sa ibaba. Kasunod ng isang matinis na sigaw ni Doña Imelda. Nang mabilis silang bumaba sa malawak na hagdanan, tumambad sa kanila ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Si Doña Imelda ay nakaluhod sa gitna ng bulwagan habang si Isabela ay nakatayo sa kanyang harapan. May hawak na isang itim na vigan. Ang vigan ni Felicidad na akala nila ay nadurog na, ngunit ngayon ay buo at tila may dalang kakaibang kapangyarihan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Juliano habang nakatingin sa bigan. Tumingin si Isabela sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Ang musikang pinatigil ninyo, Doña Imelda, ay ngayon pa lamang magsisimulang tumugtog para sa inyong huling hantungan. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier sa gitna ng bulwagan ay tila nagbibigay ng isang mapanlinlang na kislap sa gabi ng anibersaryo ng De Silva Corporation. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagarbong kasuotan, nagpapalitan ng mga ngiting plastik habang humihigop ng mamahaling alak. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Imelda. Suot ang isang itim na gown na tila balat ng isang ahas na nagpapalit ng anyo. Ang tagumpay ng kumpanyang ito ay bunga ng integridad at pagmamahal sa pamilya. Wika ni Doña Imelda sa harap ng mga mikropono at mga kamera ng media. Bagaman may mga pagsubok, gaya ng pagkakasakit ng aking anak na si Juliano at ang mga pilit na pagsira ng mga taong mapagsamantala, mananatili kaming matatag. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw, ngunit ang bawat tunog ng pagtama ng mga palad ay tila isang insulto sa katotohanan. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang bumukas ng malakas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Ang lahat ng atensyon ay nalipat sa dalawang figura na pumasok ng may paninindigan. Si Felicidad, na dati ay laging nakayuko at suot ang gusot na uniforme, ngayon ay nakatayo ng tuwid. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang likas na kagandahan at sa kanyang leeg ay kumikinang ang kwintas na ibinigay ni Juliano. Sa kanyang tabi, si Juliano ay naglalakad nang walang alinlangan. Ang kanyang mga mata ay gising na gising at puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Ang integridad ay hindi lamang binibigkas, Mama. Ito ay isinasabuhay. Ang boses ni Juliano ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging sanhi ng paghinto ng lahat ng bulong-bulungan. Namutla si Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay na may hawak na speech ay dahan-dahang nanginig. Juliano, anak, hindi mo alam ang ginagawa mo. Masyado ka pang mahina. Bumalik ka sa iyong silid. Tapos na ang panahon ng pagtulog ko, Mama. At tapos na rin ang panahon ng iyong mga kasinungalingan.
Sagot ni Juliano habang humahakbang patungo sa entablado. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, lumitaw si Isabela. Hawak niya ang itim na vegan ni Felicidad. Sa isang mabilis na pagkilos, idinikit niya ang bow sa mga kwerdas at nagsimulang tumugtog. Ang bawat himig na lumalabas sa instrumento ay tila isang malamig na hangin na dumadaloy sa bawat sulok ng mansyon. Ito ang himig na huling narinig ni Elena bago siya mawalan ng hininga. Isang malungkot at nakapanghihilakbot na kanta ng kamatayan. Habang tumutugtog ang vegan, ang malaking screen sa likod ni Doña Imelda na dapat ay magpapakita ng kasaysayan ng kumpanya ay biglang nagbago. Ang lumitaw ay ang video mula sa cellphone siya ni Elena. Ang mga huling sandali kung saan maririnig ang boses ni Doña Imelda na tumatawa habang tinatago ang inhaler ng kanyang manugang. Ang bawat panauhin ay napasinghap. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kubyerto sa mga plato ay tila mga bantas ng gulat sa gitna ng katahimikan. Ang mukha ni Doña Imelda ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa sarili niyang imahe na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo bilang isang mamamatay tao. Ito ang katarungang pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga diamante. Sigaw ni Felicidad, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang bawat patak ng luhang idinanid niyo sa amin ay may kabayaran na ngayong gabi. Sinubukang tumakas ni Celeste patungo sa gilid ng entablado, ngunit bago pa siya makalayo, ang mga awtoridad na kasama ni Isabela ay humarang sa kanyang daan. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa makintab na sahig ay tila mga tunog ng hatol na dahan-dahang lumalapit. Hinarap ni Juliano ang kanyang ina. Hindi ko akalain na ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay ang siya ring naging dahilan ng pagkawala ng babaeng pinakamahal ko. Mabigat niyang sabi. Dahan-dahang bumagsak ang balikat ni Doña Imelda at tila nawala ang kumpiyansang matagal niyang ipinakita. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang matinding emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Mabilis niyang dinampot ang isang matulis na piraso ng dekorasyon mula sa mesa at mahigpit itong hinawakan na lalong nagpatindi sa tensyon sa pagitan nila. Ang matulis na piraso ng dekorasyon ay nanginginig sa kamay ni Doña Imelda. Ang kislap nito ay tila nanunuya sa kanyang naghihingalong dangal. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang balak, ang kanyang katawan, ang katawang pinatigas ng kayabangan at puot, ay biglang nagtaksil sa kanya. Isang marahas na panginginig ang dumaan sa kanyang mga ugat at ang kanyang muka ay dahan-dahang namilipit sa isang paraang hindi na niya kayang kontrolin. Ang piraso ng dekorasyon ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang mga daliri na lumikha ng isang mahinang tunog sa carpeted na sahig bago siya tuluyang bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatitig sa kisame ng bulwagan na tila doon niya hinahanap ang nawalang kapangyarihan. Si Doña Imelda, ang reyna ng mga De Silva, ay naroon sa gitna ng entablado, hindi bilang isang martir, kundi bilang isang biktima ng sarili niyang karahasan. Inatake siya ng stroke sa gitna ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. "Mama!" Ang sigaw ni Celeste ay puno ng desperasyon, ngunit hindi siya makalapit dahil sa higpit ng hawak ng mga awtoridad sa kanyang mga braso. "Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Lahat ng ito ay plano lang ni Mama. Ako ay sumunod lamang." Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang pinapanood ang pagguho ng pader ng mga De Silva. Ang katapatan ninyo sa isa't isa ay kasing babaw lang ng inyong mga bulsa. Celeste, ngayong wala na ang perang nagbubuklod sa inyo, lumalabas na ang inyong tunay na anyo. Lumapit si Juliano sa kanyang ina. Tumingin siya rito nang may halong lungkot at pait. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng matandang babae. Ang kamay na nagbigay sa kanya ng lason sa loob ng mahabang panahon. "Pinatawad na kita, Mama, dahil iyon ang tanging paraan para maging malaya ako sa iyo. Ngunit ang batas at ang karma ay hindi kasing lambot ng aking puso." Sa kabilang panig,
Lumapit ang pinuno ng mga awtoridad kay Felicidad. Sa harap ng lahat ng mga panauhin at ng media, ang opisyal ay yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Binibining Felicidad, ang lahat ng paratang laban sa inyo ay formal nang binabawi. Kayo ay napatunayang inosente at ang pamilyang ito ay kailangang magbayad para sa lahat ng pinsalang idinulot nila sa inyong dangal at pagkatao. Anunsyo ng opisyal. Ang mga palakpakan ng mga tao ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito ay para sa katotohanan. Tumingin si Felicidad sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na baldado, ang mga kamay na nagsakripisyo. Hindi na niya naramdaman ang hapdi ng mga sugat. Ang nararamdaman niya ay ang gaan ng isang kaluluwang sa wakas ay nakalaya na sa tanikala ng utang na loob na mapanira. Habang isinasakay si Doña Imelda sa ambulansya at si Celeste sa sasakyan ng pulis, ang mansyon ng mga De Silva ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang bawat diamante at gintong palamuti sa paligid ay tila nawalan ng ningning. Sa huling pagkakataon, pumasok si Felicidad sa loob ng bahay upang kunin ang natitirang bahagi ng kanyang vegan na nadurog noon. Inilagay niya ang mga piraso ng kahoy sa isang maliit na tela. Alam niyang hindi na niya muling matutugtog ang instrumentong ito, ngunit ang bawat piraso nito ay magsisilbing paalala na sa gitna ng pagkawasak, may bagong himig na mabubuo. Tumingin si Juliano kay Felicidad mula sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Ngunit alam ni Felicidad na ang paghilom ay hindi nangyayari sa loob ng silid kung saan ka nasugatan. Saan ka pupunta, Felicidad? Tanong ni Juliano. Ang boses ay puno ng panginginig. Pupunta po ako sa lugar kung saan ang musika ay hindi kailangang magmula sa isang vegan, kundi sa katahimikan ng aking sariling puso. Sagot ni Felicidad bago dahan-dahang tumalikod at maglakad patungo sa bukana ng mansyon, bit-bit ang tanging kayamanan na hindi kailanman mananakaw sa kanya. Ang kanyang sarili. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat alon sa baybay ng maliit na bayan ng San Jose ay tila may dalang bagong himig ng pag-asa. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, malayo sa masakal na amoy ng insenso at diamante sa loob ng mansyong De Silva. Sa isang maliit na bahay na yari sa kawayan at nara, nakatayo ang isang karatula na gawa sa kahoy. Paaralan ng musika ni Felicidad. Hindi na kayang tugtugin ni Felicidad ang mga mabilis at komplikadong kanta ng vegan dahil sa mga pilat sa kanyang mga kamay, ngunit natutunan niyang gamitin ang kanyang mga daliri upang gabayan ang mga maliliit na kamay ng mga batang mangingisda. Ang bawat maling kwerdas ay tinutuwid niya ng may ngiti, isang ngiti na hindi napilit kundi nanggagaling sa kailaliman ng kanyang payapang puso. Balitang-balita pa rin sa lungsod ang kinahantungan ng pamilyang De Silva. Si Celeste ay nananatili sa likod ng rehas, binabayaran ang bawat sentimong ninakaw niya mula sa kumpanya at ang bawat kasinungalingang ipinunlan niya. Samantala, si Doña Imelda ay nananatiling nakahiga sa isang puting silid sa mansyon, dilat ang mga mata, ngunit hindi na nakakapagsalita o nakakagalaw. Ang reyna na dati ay nagpapatakbo ng buhay ng iba sa isang kumpas lamang ng kamay. Ngayon ay isa ng bilanggo sa loob ng sarili niyang katawan. Isang buhay na paalala ng malupit na karma. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang humahalik sa dagat at nagiiwan ng kulay kahel na kislap sa tubig, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng paaralan. Bumaba mula rito sina Mateo at Sofia na mabilis na tumakbo patungo kay Felicidad. Nanay Felicidad! Nanay Felicidad! Ang sigaw ng mga bata ay puno ng purong kagalakan. Niyakap ng mahigpit ni Felicidad ang dalawang bata. Sa kanilang mga mata, nakikita niya ang bunga ng kanyang sakripisyo, isang kabataang hindi na natatakot sa dilim. Sumunod na bumaba si Juliano. Wala na ang kanyang mamahaling tuksido. Suot niya ang isang simpleng polo.
at ang kanyang mukha ay maliwanag, malayo sa anino ng mga gamot na dati ay lumulunod sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, hahanapin ka namin kahit sa ang sulok ng mundo, mahiyaing wika ni Juliano habang lumalapit. Inabot niya kay Felicidad ang isang lumang kahon. Nang buksan ito ni Felicidad, nakita niya ang kanyang vegan. Hindi na ito ang mga basag na piraso. Ito ay maingat na ipinaayos ni Juliano. Binuo ng mas matatag at mas maganda kaysa sa dati. Bagaman may mga bakas pa rin ng lamat sa kahoy, ang bawat bitak ay tila isang disenyo ng katatagan. Hindi mo kailangang tumugtog ng mabilis, Felicidad. Sapat na ang marinig ko ang himig ng iyong puso. Bulong ni Juliano. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na bumuo ng isang bagong simula. Umupo sila sa buhanginan. Pinapanood ang paglubog ng araw habang ang mga bata ay naglalaro sa malayo. Sa sandaling iyon, ang tatlong mahahalagang katanungan ay sa wakas ay nabigyan ng sagot. Napatawad na ba ang nakaraan? O dahil ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na hindi na maging alipin ng sakit. Nahanap na ba ang kapayapaan? Oo, sa gitna ng simpleng buhay na malayo sa dumi ng kapangyarihan. At anong aral ang naiwan? Na ang katarungan ay maaring maging mabagal, gaya ng paglaki ng puno, ngunit ito ay laging darating sa takdang panahon para sa mga pusong marunong maghintay ng may dangal. Kinuha ni Felicidad ang bow at dahan-dahang idinampi sa kwerdas ng kanyang bagong vegan. Ang tunog na lumabas ay hindi perpekto. May bahagyang panginginig, ngunit ito ay puno ng damdamin. Ang musikang yon ay hindi na para sa mga De Silva, hindi na para sa utang na loob, kundi para sa kanyang sarili at para sa bagong pamilyang binuo sa ibabaw ng katotohanan. Ang kwento ni Felicidad ay hindi nagtapos sa isang magarbong kasalan o sa tumpok ng ginto, kundi sa isang tahimik na hapon sa tabi ng dagat, kung saan ang bawat tibok ng puso ay malaya at ang bawat himig ay pag-ibig. At sa bawat himig na tinatangay ng hangin patungo sa malawak na dagat, ang kwento ni Felicidad ay hindi na muling mababalot ng pait, kundi ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, nais ko pong magpasalamat mula sa kailaliman ng aking puso sa inyong lahat na sumama at naging saksi sa bawat luhang pumatak at bawat ngiting sumilay sa buhay ni Felicidad. Ang inyong oras at pakikinig ang nagsilbing inspirasyon sa akin upang tapusin ang kwentong ito na puno ng hamon at pag-asa. Hindi naging madali ang paghabis sa bawat salita, lalo na sa mga sandaling kailangan kong ilarawan ang hapdi ng pagkawasak ng vegan ni Felicidad o ang bigat ng kanyang pagsasakripisyo para sa mga batang hindi naman niya kadugo. May mga gabing tila nararamdaman ko rin ang lamig ng bodega kung saan siya ikinulong at ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na humahawak sa huling hibla ng kanyang dangal. Ang kwentong ito ay hango sa isang simpleng katotohanang madalas nating makita sa paligid, na ang pinakamalalakas na tao ay ang mga dumaan sa pinakamahihirap na pagsubok ngunit piniling manatiling mabuti. Ang mensaheng nais kong iwan sa inyo ay parang isang munting apoy sa gitna ng kadiliman. Kahit gaano kalakas ang hangin ng kawalan ng katarungan, huwag nating hayaang mamatay ang liwanag ng ating kabutihan. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamatibay na sandata upang tuluyan nating mapalaya ang ating sarili mula sa kulungan ng nakaraan. Sa inyong palagay, naging sapat na ba ang katarungang natanggap ni Felicidad? At kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso para sa taong pilit na sumira sa iyong mga pangarap? Napakahalaga po para sa akin na malaman ang inyong mga saloobin at opinyon tungkol sa naging wakas ng ating kwento. Sana ay nag-iwan ang paglalakbay na ito ng isang munting binhi ng saya at pag-unawa sa inyong mga puso. Kung nagustuhan niyo ang ating munting handog, huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng inyong komento.
I-like ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong bawat suporta ay nagsisilbing kwerdas na nagpapatuloy sa musika ng ating mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng may kapal.